kung pagpapanago talaga ang gusto niya, dahil yun din ang gusto natin, umuwi ka na dito. Kasi sabi ko, pag umuwi siya dito at panindigan niya yung mga sinabi niya, ilabas niya pa ang mga ebidensya niya, maganda yan sa pagpapanagot sa dapat managot. Yan yun. Pero kung nandun lang siya sa ibang bansa at hindi niya naman kayang panindigan, wala. Yan yung ano dyan. At saka, tayo, nabasa ko yung statement ninyo, Nald, sa Akbayan. Nabasa ko rin yung statement ng Bayan, Bagong Alyansang Makabayan. Nabasa ko yung statement ng CBCP. Hindi naman, lahat naman doon sinasabi natin, lahat dapat managot eh. Kahit kahit yung mga korap sa panahon, yung mga may dapat pananagutan sa administrasyon, dapat din managot. Ano yon? Mali yung sinasabi ni Bato na parang tayo kampi sa administrasyon. Kung sa administrasyon ay mayroong korap, panagutin din yan. Pareho rin na yung panahon ni Duterte, yung mga korap din, dapat panagutin din. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Anong comment mo dito sa sabi ni De La Rosa, ni Bato? Sabi ni, tahimik ang Pinklawans and komunista sa expose ni Saldico. Strategize mo na sila how to appear righteous and anti-corruption kuno. At the same time, prevent the downfall of this government from which they benefited a lot. Parang nasagot na natin yan. Hindi naman tayo tahimik eh. Kahapon pa tayo nagsasalita. Wala na nga akong oras eh sa kakatanggap ng interview eh. Ganon din yung mga ibang katulad natin. Di ba? No? Ewan ko yung iba, pero kami ay tuloy-tuloy yung aming pagposisyon dito. Ganon din, katulad ng sinabi ko sa iyo, yung simbahan, yung negosyante, yung business groups, yung evangelical groups, di ba? So, baka siguro si Bato nagtatago sa isang kuweba, hindi na naririnig yung ating mga sinasabi. Kaya nga akala niya ay tahimik tayo. Baka dun sa kanyang kuweba na tinataguan ay masyadong tahimik. No? Yun na lang ang sagot ko. Lumabas siya ng kuweba, lumabas siya ng kanyang pagtatago para makita niya na tayo ay nagsasalita every hour. Hindi, ang akala kasi niya, parang sa atin, ano tayo, hindi natin alam kung anong gagawin nga kay diyan sa issue ni Saldico. Actually, tama ka. Ako nga, paglabas niyan, na may mga ano na ako, may mga sinabi na ako. Sino naman nagsabi diyan na parang natahimik tayo sa expose ni Saldico? And mali yung sabihin, parang pinapalabas kasi ni Bato, parang tayo daw, nabigla tayo sa expose ni Bato, hindi na natin alam kung anong sasabihin. Ang linaw ng sinabi natin na seryoso tong aligasyon ni Saldico. Kaya lang, mayroon ding mga mga question sa kanya mga sinabi. Tulad nga yung sabi natin, ang hirap paniwalaan na yung insertions ba na 100 billion, bakit i-insert ni PBBM yun? Samantalang presidente ka na nga, sa'yo nagsisimula ang budget. Yung mga ganon. At saka ang sabi natin, maganda naman yung mga sinasabi ni Saldico. Para maganda talaga, lumabas ang totoo. Pero umuwi siya sa Pilipinas. Di ba yun yung... Ako nga, ang sinasabi ko hindi believable na siya ay biktima lamang. Na siya ay walang kinita. Walang kinita. Parang katawa-tawa. Kumbaga, kung talaga namang si Saldico, sasabihin niya ang lahat niyang alam, katulad ng ginawa ni Bernardo, malaking talaga yan.
Kasi marami naman talaga siyang alam. Ang problema, kung itong mga sa video niya lang, hindi. Unang-una, wala namang makakasuhan sa video lang na yan. Kung hindi siya uuwi dito, wala yung silbi, yung video na yan. Propaganda lang yan. Kaya, kung pagpapanago talaga ang gusto niya, dahil yun din ang gusto natin, umuwi ka na dito. Kasi sabi ko, pag umuwi siya dito at panindigan niya yung mga sinabi niya, ilabas niya pa ang mga ebidensya niya, maganda yan sa pagpapanagot sa dapat managot. Yan yun. Pero kung nandun lang siya sa ibang bansa at hindi niya naman kayang panindigan, wala. Yan yung ano dyan. At saka, tayo, nabasa ko yung statement ninyo, Nald, sa Akbayan. Nabasa ko rin yung statement ng Bayan, Bagong Alyansang Makabayan. Nabasa ko yung statement ng CBCP. Hindi naman, lahat naman doon sinasabi natin, lahat dapat managot eh. Kahit kahit yung mga corrupt sa panahon, yung mga may dapat pananagutan sa administrasyon, dapat din managot. Ano yon? Mali yung sinasabi ni Bato na parang tayo kampi sa administrasyon. Kung sa administrasyon ay mayroong corrupt, panagutin din yan. Pareho rin na yung panahon ni Duterte, yung mga corrupt din, dapat panagutin din. So paano sasabihin ni Bato? Actually, yung mga senador na Grace Poe, Mark Villar, Sani Angara, diba? Nasa administrasyon yan eh. Ngayon, administration sila eh. Diba? Si Revilla nga, kakampi ng administrasyon eh. Ibig sabihin, kung saan pupunta yung ebidensya, litisin. Ikulong. Bawiin ang ninakaw. Kahit sino pa yan. Pero, magsampa ng kaso. Diba? Yun naman sinasabi natin. Diba? At ipakita yung ebidensya. Mahirap kasi ipakita yung ebidensya, yung resibo, through Zoom. Diba? Through Zoom. Kailangan yan dito. Tapos, sinasabi, nangangalib daw yung buhay. Diba? Kaya hindi daw pupunta. Diba? Actually, kung may nangyari kay Saldico, lahat ng sisi sa gobyerno. Kaya, it is in the interest ng gobyerno na protektahan siya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.